Ito ang nakakagulat. Mismong ang direktor na ng National Bureau of Investigation na si Jaime Santiago ang nagkumpirma na hindi sila papalag kung sakaling kunin na ng ombudsman ang mga kasong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte, alinsunod sa unang naging pahayag ng Undersecretary ng DOJ na si Jesse Andres na tila nakagirian pa nga kamakailan ng ombudsman na si Samuel Martires. Ayon sa pahayag ng NBI Director na si Jaime Santiago, nilinaw nga nito na ang ombudsman lamang aniya ang siyang may kapangyarihan sa lahat ng mga reklamong isinampa laban kay VP Sara Duterte. Ito rin anya ang tanging hukuman na pwedeng maglitis kung ang mga kaso bang ito ay kailangan pang idaan sa korte o ibabasura na lamang ng naturang komite. Buong lakas na pinanindigan ng NBI na hindi sila kailanman susuway sa anumang utos ni Judge Martires, lalo't ito lamang anya ang may kapangyarihang kunin ang lahat ng kasong isinampa laban sa Vice Presidente. Kaya naman dahil nga sa balitang ito ay hindi na nga nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon niya sa kanila, salamat, may mga batas pa na tumutupad sa tungkulin at di nagpapasilaw sa ayuda. Salamat Ombudsman, patas na patas kayo. Ang kasinungalingan ay kapatid ng magnanakaw at ang gawang masama ay never magtatagumpay sa kabutihan. Buti pa si Sir Martires kahit matanda na sa Republika at mga batas ng Pilipinas sumusunod, di tulad ng lahat ng ahensya sa Congress, PNP at AFP kay Marcos sumusunod, hindi sa sinumpaan nilang tungkulin sa bansang Pilipinas. Narito, panuorin pa natin ang buong video. Talagang nasa batas ng ombudsman na nag-iimbestiga na kami, but if they found out that for example, itong particular case na to, no, the threatening remarks was done because of her office, the ombudsman can take over. No, pero sabi na nga ni Ombudsman Martires, it looks like yung threatening remarks na ginawa niya na yun out of her personal capacity, hindi in connection with his office, her office as a vice president. Parang ganun po eh. But if mag-insist lang po sila to take over, will you cooperate, sir? Yes. Yes. Edi mas mabuti sila na mag-imbestiga na nakaligtas na kami. Thank you. Thank you. Tama. Halata mo talaga na parang may nag-uutos talaga sa kanila no? Tama nga naman. So at least, di ba? Hindi na sila puputaktihin. Ay, nako. What a joke itong administrasyon ngayon. Apakalaking katarantaduhan talaga. Imaginein mo, halos lahat ng ahensya gigil na gigil kay VP Inday. Halos lahat gusto sampahan ng kaso si Inday. Diba? Si VP Inday. Ay, Diyos, Ginoo ko. Diyos ko, itong administrasyon ngayon sa kadami-dami ng problema ng Pilipinas. My goodness. Wala raw nakikita sa ngayon ng ombudsman na aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires. May bulta rin siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin ng ombudsman ang Vice Presidente. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Very we good. did not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act,
of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ang ombudsman, I would advise Yosek Andres to shut up. To stop talking about the case. Because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kasi halimbawa ngayon, she's being investigated for ETA, anti-terror law, and grave threats. Yeah. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President. If not, that would be personal. And we have no jurisdiction over these things. Hinihingan namin ang pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Ayon kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede ring i-take over ng Ombudsman ang investigasyong ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Iniimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paggamit ni VP Sara ng 650 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. We feel that we have jurisdiction over these cases. We can request Congress to please stop and we'll take over the investigation of the case. We can do that, but as a matter of courtesy, we belong to different departments, branch of government. As a matter of courtesy, we'll tell Congress. Tugon dito ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua, hindi investigasyon para sa kasong kriminal ang ginagawa nila. Sa amin kasi in aid of legislation yun sa amin. Yung nature ng aming ay in aid of legislation. Kaya magkaiba po yun. Dagdag pa niya, may separation of powers din daw ang hekutibo at legislatibo. Ang ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-appoint kay Martires una sa Korte Suprema bilang Associate Justice noong 2017 at noong 2018 bilang Ombudsman. Kung i-take over man daw ng Ombudsman ang investigasyon sa anak ng dating Pangulo, hindi raw ito dahil sa utang na loob. I had never been close to President Duterte. I am not close to the President. Very good. Never had been close to the President. In that, 6 years term of the President, you can check the logbook of Malacanang, how many times I'd been there. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ay, buti naman matino pa tong nasa ombudsman. Kasi yung DOJ, yung NBI, apaka-OA. Buti na lang talaga may mga matitino pa. Grabe talaga, talagang joint force talaga sila, no? Nakahanap talaga sila ng, di ba, pwedeng idikdik na naman kay VP Inday Sara ngayon. Pero well, matalino si VP Inday Sara. She knows kung ano ang ginagawa niya at alam niya kung ano ang sinasabi niya. Abogada din yun. Pero actually mga lods, tignan natin kung hanggang saan ito. Di ba? Kung hanggang saan at hanggang kailan paninindigan ng Marcos administration ang panggigipit nila, no, sa mga Duterte, lalo na kay VP Inday Sara. And I'm pretty sure, 'di ba? Sa huli, sa kangkungan pupulutin lahat ng mga naninira at minamasama ang imahe ng mga Duterte. Paano ba yan, Congress? Nagsalita na si Ombudsman Samuel Martires tungkol sa mga isyong binabato nyo kay Inday Sara. Wala raw silang nakikitang issue na kailangang imbestigahan sa mga aksyon ni Inday Sara. So, ayun, pwede palang mag-take over ang Ombudsman sa mga kaso tungkol sa ating government officials. Lalo na kung ang kasong yan ay involve ang kanyang function bilang kawani ng gobyerno.
Kung walang nakikitang paglabag at issue ang ombudsman sa paggawa ng trabaho ni Inday Sara bilang Vice Presidente, ano tong pinaggagawa niyong issue? Kesyo may korupsyon, kesyo at kung ano-ano pa. Alam nyo, Congress, sa ginagawa nyo na kayo na lang din naman ang naniniwala ay ginagawa nyong katatawanan ang Legislative Department dito sa Pilipinas at ang ating bansa na ganyan ka-low level ang mga congressman ng Pilipinas sa tingin ng buong mundo.